ng mga sa lahat po ng mga nag-aalaga ng baboy may tamang breeding program po talaga. Hindi yung basta tayo nagbi-breed ng mga baboy. Ano po? Kasi po ang breeding ando po yung pagiging successful natin bilang isang hog raiser. Ang isang hog raiser po kasi minsan hindi tinitingnan ang tamang procedure o tamang management ng mga biik ay ng ating mga alaga. Ano po? Halimbawa, kung kayo yung iba po kasi bumibili ng F1, ang ginagawa, binabackcross ito sa GP Landrace o sa GP Large Red, alin man sa ama. Alin man po sa ama ang kanilang ginagamit. Ano po? Yung iba po kasi, kaya sila nagbabackcross dahil ang maternal line nila ay iisa lang. Katulad ng F1. Ayun lang po yung kanilang inahinin na nakuha dahil nga kapos sila sa budget. Kaya ang sinasuggest natin dito, kung gusto nila magparami ng inahin, ang sinasuggest po ng Bro Farm ay mag-backcross. Aliman sa dalawa, large white o landrace. Ano po? Ayun po ang sinasuggest natin. Pero kung kayo po ay meron namang F1 at pure breed, ang sinasuggest po natin sa F1 is terminal line na po talaga. Dahil po ang terminal line saka F1 ay magandang combination. Bakit nga po? Dahil po 70% ng traits ng barako ay nakukuha ng biik. So, nagbabalanse yung fat ng F1 saka yung muscle ng terminal. May tanong na naman po si Grace sa akin, Sir, pwede po bang gawing inahinin yung anak ng F1 saka ng terminal? Yes po, pwede pa rin naman po. Kaso selected po ang gagawin natin diyan. Selected po ang gagawin natin, kukuhain nating inahin kung ang anak ng F1 nyo is terminal na. Ano po? Hindi po lahat kasi pwedeng gawing inahinin sa terminal. Meron po kasi dyan ay maliit na ang sipit-sipitan. Even though hindi natin malaman kung maliit nga ang sipit-sipitan o hindi. Ang ginagawa lang po selection namin based on my experience, sa pigi lang kami natingin kung maganda ba ang pigi nito, kung hindi ba ganun katigas ang pigi nito. Ganun po ang tinitingnan natin. Sa ano po lalabas, ang tanong naman sa akin, pag F2 na po ang inahin, ano po isusumpit? Ang suggestion ko po ulit, ay terminal pa rin po. Terminal pa rin po ang ating isusumpit. Ano po? Kasi pag terminal po isinumpit, solid na po ang katawan ng ating fattener. Ang problema nga lang dyan, napakanipis na ng taba, wala nang halos na taba ang ating fattener. Pero solid po ang katawan niyan kung inyong susumahin. Dahil nga po sabi ko sa inyo, Seb, replyan ko lang to Ayun nga, pumabalik tayo. Kung anak ng F1 is anak na ng terminal, pwede nyo po siyang gamitin pa rin bilang inahin. Dahil ang nagiging ano lang po natin dyan, hindi na po nagiging balance ang fat saka yung muscle ng isang fattener. Dahil nga po, ang traits ng barako ay 70% nakukuha ng biik. So, pag nanganak si F2, tapos ang barakong ginamit ulit is terminal, solid po ang katawan yan. Napaka-solid. Talagang puro laman na po ang makikita nyo sa kanya. Yung iba naman kasi ayaw ng taba, yung iba naman pong mga hauler, ang buyer ay hinahanap yung balanse. Balanse ang hinahanap na katawan. Ano po? Kaya kung ako po sa inyo, F1, kung iisa lang po ang F1 nyo,
iisa lang ang F1 yung nakuha, tapos gusto nyo magparami ng inning, i-backcross nyo lang po sa maternal o alinman sa terminal. Kasi po, pag nag-backcross kayo, hindi nyo magagamit ng gusto ang mga lalaki, ang mga lalaki, mapupulaan po kayo. Kasi po ang F1 po talaga, o maternal line, is tabain. Kasi sabi nila yung iba, pag tabain ng baboy, chapsuy. Hindi po ganun yun. Kasi meron nga po sinasabi tayong terminal sa maternal line. Ang maternal line po ay tabain talaga. Ano po? Kaya po, ang gagawin natin, kung nag-iisa lang po ang inahin natin, lalo't wala tayong ganong kalaking budget, pambili ng mga pure breed, may F1 tayong isa, ang suggestion ni Bro Farm po, pwede naman po maternal agad ang gamitin nyo. O pwede naman terminal line ang gamitin nyo. Ano po? Kasi ang terminal line saka F1 ay pwede pa rin gawing inahin yun. And the ending nun, maganda na rin po ang pattern na nun, solid na po yun, balance na po yung laman sa kataba. Ayun po yung kagandahan. Kung titingnan nyo ang breeding program, ayun po ang balancing pagbe-breeding. Kaya lang talaga tayo bumabalik dahil nga wala tayong hybrid na baboy, iisa lang ang budget natin para makabili ng F1, ay sinasuggest natin sa racer na mag-backcross. Mag-backcross sa landrace o sa land white. Pero the best po dyan talaga is terminal line po talaga. Ang the best, i-partner sa F1. Subukan nyo po yung sinasabi ni Bro Farm na F1, terminal, kinuha ng inahin, tapos terminal. Makikita nyo po ang difference ng karne ng anak ng F1 terminal, unlike ng 3-way cross na, cross nyo pa ulit sa terminal line. Ano po? Ganun po. Ang kagandahan lang po kasi, meron tayong pure breed. Hindi na natin kailangan mag F2. Dahil ang pure breed kaya magpalabas ng F1. Yung F1 na po na yun, diretso factor na po tayo. Hindi na po natin kailangan mag-produce ng F2. Kaya lang sinasuggest talaga yun, yung F2, para maging multiplier ni racer. Kung wala silang enough budget, makabili ng maraming maternal line. Ano po? Sa may mga tanong, pwede po kayo mag-comment, babasahin natin yung tanong nyo. Si Ma'am Liza, laging open up sa akin mag-message yun. Kaya nakita ko yung management niya. 7 months old, tumimbang yung F1 na galing sa akin. Nag-average weight ng 128 kg for 7 months. Sabi ko, maganda na yon for breeding weight na yung F1 niya. Kumuha siya ng 3 F1, kumuha siya ng 2 pure na different breed. Tinatanong ngayon ni Ma'am, Sir, pwede pa ba ako kumuha ng inahin o pwede ko ba i-backcross sa large white o landrace? Ang suggestion ko po, hindi na. Dahil nga po, si Ma'am Liza ay meron ng pure breed na inahin, 2 klaseng pure breed. So, hindi niya na kailangan magparami ng F2 para dumami ang kanyang inahin. Dahil yung F1 na po, yung pure breed na po, enough na po yung isang breeding season lang po, kaya mag-produce ng 10 inahin. Sa mga wala namang pong enough budget, dahil nga po may kataasan talaga ang presyo ng mga pure saka F1, pwede nyo pong gawin ang backcross. Ang problema nyo lang po dyan, pag nadisgrasya ang inyong F1. Sa unang production pa lang, nadisgrasya na, napilay, nagkasakit, doon po tayo nagkakaproblema. Ang tambayan po ni Bro Farm sa umaga ay piggery. Dito po tayo natambay dahil nag-observe tayo ng behavior ng ating mga alaga, kung tama ba o meron bang problema. Ganun po tayo mag-monitor ng ating mga alaga dito sa farm. Hindi ko po inaasa ito sa nag-aalaga. Dito po talaga ako natambay sa umaga, nagkakape sa hapon, nagkakape ako dito. Ito pong pinakatambayan ko. Hindi tayo tumatambay na sa labas lang. Ano po? So, ganun po, sa mga gustong talagang mag-produce ng mga gandang fattener, ayun po ang sinasuggest ko talaga. F1 to terminal. Pinakamaganda na po talaga yan. Basta po ang F1 nyo ay legit, ang ganda po ng lalabas na fattener.
maganda po lalabas na fattener nun. Kung kukuha niya naman ng inahin ang F1 ng galing sa terminal, pwede rin naman talaga. Pero solid na solid po ang katawan nun. Halos wala na po kayo makikita ang tabano kung ibabalik nyo ulit sa terminal. Minsan ayaw ikarga ng bayahero dahil nga sobrang laki naman ng muscle, madaling hapuin. Ayun naman po reklamo ng iba. Kaya ang kailangan lang dyan, balance po yung laman sa taba ng baboy. Kasi hindi po pwede lahat ay puro laman ang ating karne. Dahil pag kinaga po ni howler yan, baka po bumigay ang katawan ni hapuin. Doon po nag-umpisa yung inaatake ang baboy, nangingitim agad. Madalis hingalin ang baboy. Ano po? Pinadabis po talaga yung F1 to terminal. Ayun po may isasuggest ko sa inyo. Sa mga gustong tanong sa breeding, pwede po kayo mag-comment. Tanong nyo po. Hanggang mamaya po tayo mag-online dahil nakatambay si Bro Farm dito sa farm at nagbabantay ng mga biik. Ako po kasi ugali ko talaga tingnan ang behavior ng hayop. Kung ano yung umpisa hanggang lumaki sila, tinitingnan ko yung mga pagbabago. Kaya kailangan natin maging observer kung tayo ay pumasok ng farming. Ano po? Pag pumapasok tayo ng mga ganitong sistema ng entrepreneur, paghahayupan, kailangan importante po yung observer tayo sa ating mga hayop, kung ano yung mga galaw nila. Kasi pag may nakita akong katulad ngayon, mayroon pa ako mga brooding light na kasindi dahil medyo pag malamig-lamig. Pero pag alam kong paputok na ang araw, pinapatay ko na po ang brooding light ko. Sa ganon, hindi masyado ma-dehydrate naman ang ating mga biik. Hindi po kailangan nakababad. Sa gabi po, sa hapon naman po, bago pumutok ang lamig, nagbubukas na po ng brooding light si Bro Farm. Bakit po? Meron po kasi yung pagpasok ng lamig, hindi sila mabibili. Dahan-dahan po nila ma-adapt yung pagpapalit ng klima ng panahon. Like, dahan-dahan sila pupunta sa lamig, pero andun pa rin yung init sa loob ng brooding nila. Ayun po yun, kaya naiiwasan natin ang pagtatae. Ang lamig po kasi ay mabilis makapagpadami ng bakterya. Tapos ang bake natin naman ay nasa semento, laging basa. Karamihan po kasi sa ating mga backyard, ganun po nagiging sistema. Day 1 pa lang, ang bake, nasa semento, doon ang alaking inahin. Kung hindi naman po tayo malinis sa ating piggery at hindi tayo madalas mag-disinfectant, iwasan po natin ang maging farrowing natin ay semento. Malaki pong advantage ang naka-elevate ang farrowing natin. Iwas po yun sa pagtatae ng ating mga alaga. Ano po? May mga tanong pa po, pwede kayong magtanong at pwede natin sagutin habang naka-live pa po ang inyong lingkod. Ano po? By next year po, ang Bro Farm, magpuproduce tayo ng fattener para maipakita natin ang sinasabi natin na breeding na magaganda pagdating sa fattener. Abangan niya po ang Bro Farm by next year. Mag-start na late 2024 kasi meron tayong mga paanak ngayon na F1 na hindi natin nilabas dahil nga po gusto ko maipakita sa ating mga taga-subaybay na kalagahan ng genetics, hindi lang basta baboy. Kaya magpuproduce tayo ng fattener by next year. Papakita natin F1 to terminal. Kung gaano ba kaganda ang galing sa F1 tapos cross natin sa terminal. Abangan nyo po by next year yan. Meron po tayong tinabi dito, yung mga inanganak natin isang GP. Nag-production tayo ng F1, ititira po lahat ang female doon. Ngayon, papalakihin po natin yan. Pagpalaki niyan, i-cross natin sa terminal. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano ka-quality at kaganda ang karne ng ating ipoproduce na fattener. Ngayon po kasi si Bro Farm, hindi ako makapag-produce ng fattener dahil nga po lahat ng aking inahin is maternal line. GP, ano po ba may lalabas ng GP? Wala naman po kaganda-ganda ang karne ng GP dahil puro taba po talaga yan.
Minsan nga po, may nag-howler sa akin dito. Kinapa si Pigi, kinurot si Pigi. Pangit daw ang baboy. Kasi hindi po lahat ng mga howler marunong tumingin ng baboy ng magandang quality. Ano po? Kasi basta nakita nila, kinurot nila ang nasa Pigi, manipis ang nakuha nilang taba, sasabihin nila ay quality. Ito po ay titingnan natin na ang quality breed, hindi lang po sa quality ng laman. Ano po? Ayun, kailangan po, sabi ko nga sa inyo, ako po ay gumagastos para matuto at ito sinishare ko naman sa ating mga kababayan na pumapasok sa hog racing. Gumagastos tayo sa mga training kasi importante po yun, lalo't ako ay nagsishare ng knowledge sa inyo na kailangan ko din pag-aralan at least tama yung tinuturo ko at sinasabi ko at ina-apply ko dito sa aking piggery. Ano po? Hindi lang po tayo basta nagsasabi, ito po ina-apply natin dito sa ating farm. So may mga tanong po dyan, pwede po kayong magtanong. Huwag po kayong mahiya, sasagutin po natin. Basta alam ko po ang aking isasagot, ay sasagutin po natin. So may mga nakakuha po sa akin ng mga F1 at GP. Importante po ay may management din yun. Management nyo po para gumanda ang inyong baboy. Ano po? Kasi kahit ano pong ganda ng inyong lahi na baboy, kung masisira kayo sa management, hindi rin po gaganda ang inyong baboy. May pinost po ako ngayon, early morning, kay Ma'am Liza. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo po ang kanyang F1. Even do na, honestly, si Ma'am Liza ay laging nag-chat sa akin. Nagtatanong kung ano mga dapat gawin. Hindi po ako nasira kay Ma'am Liza dahil nakita niya po ang pagiging ang mga ating mga pag-guide sa kanya. Nakita niya mismo sa kanyang alaga kung paano natin siya ginaid. Kung papansin niyo sa post, F1 po yun, 7 months, tumimbang na siya ng 128 kg average. Yung ganun timbang, 120 to 140 is ideal for breeding. Ano po? Pinasuggest ko lang talaga is 120 to 130. Good for breeding na po yung inahin na yun. Pag sobra kasi pong laki, medyo ang anak nun, kakaunti lang. Depende rin naman po yun sa pagsusumpit ng technician. Ano po? Baka may tanong po kayo dyan, pwede kayo magtanong sa akin at sasagutin natin. Sa vaccine naman po, hindi tayo nagba-vaccine ng hog cholera sa farm. Hanggat wala tayong outbreak dito. Mahirap po kasi mag-vaccine kung hindi natin i-maintain ang vaccine natin na hog cholera. Meron po kasi isang farm nag-vaccine ng hog cholera. Ngayon parang napabayaan, hindi na monitor ang vaccination ng hog cholera. May tumama po sakit sa kanya. So hindi po ma-identify yung sakit na yun dahil nga nagba-vaccine siya. Namayat ang inahin. Talagang pumayat ang inahin na sobra. Hindi po natin pwedeng bisitahin pag ganun. Dahil lalo po ako ay merong mga inaalagaan na breed na ating pinungunan, naglabas tayo ng pungunan, ayaw po natin madali. Nagpupunta rin po ako sa mga farm, especially sa mga backyard. Pero piling-pili po, bihirang-bihira po tayo maging technician ng ibang farm. Dahil nga po ay nag-iingat po tayo makapagdala ng ang bakterya. Bawat farm po kasi iba-iba ang bakterya eh. Yung farm ko, ibang bakterya. Kabilang farm, iba rin po ang bakterya. Hindi po pare-parehas. Ano po? So, meron po mong katanungan pa dyan. Pwede kayong magtanong. Mag-end live po tayo maya-mayang konti at tayo may gagawin. Okay. Sagutin ko lang po ito. May nag-message ko. Ayun. So, laging tandaan, ang breeding program ay laging itama.
para hindi mapulaan ng ating mga howler. Especially sa Mindoro, napakasela na po ngayon ng ating mga howler dito sa Mindoro. Pag kumurot, nakitang manipis, quality na po. Pag putok ng pigay, quality na po. Iba po kasi ang pananaw ni Bro Farm pagdating sa quality breed ng quality meat. Kailangan po balanse ang laman sa kataba. Ayan po ang sinasabi ko, laging balanse ang laman sa kataba, ayun po yung sinasabing quality. Hindi puro laman, under quality naman po yun, pag puro laman na ang baboy. Ano po? Sa mga gusto mag-start, kung kayo natatakot, mag-F1 muna kayo. Tapos utros ko ng terminal, pwede rin po yun. Kuha nyo ng inahin, yung anak ng F1 sa terminal, pwede nyo kuha ng inahin yun. Tapos yung anak nun, pwede nyo ulit ibalik sa terminal. Ano po? Pagbalik nyo ng terminal, hindi nyo na pwede ulit gagamitin, hindi nyo na pwede po ulit gawing inahin yun. Dahil po, ang karni nun ay masyadong matigas na, puro laman na po yun. Mahirapan na po ang inahin mga anak. Ano po? Kaya po sa lahat ng mga gusto mag-umpisa ng pagbabuyan, umpisahan po sa tamang breeding, tamang quality ng inahin. Ang resulta po ay napakaganda. Sigurado po tayo dyan. Hindi po tayo masisira sa ating mga sinasabi. Hindi po porke baboy nalaki rin. Hindi po. Depende po yan sa ating mga pinapakain. Talagang lalaki ang baboy. Pero pagdating sa genetics ay may iwan naman ng iba. Ano po? Wag na wag po tayong basta magkukuha ng inahin. Kung hindi naman po talaga pang inahinin ang ating mga gagawing inahin. Ayun lang po ang maipapayo ko sa inyo. Kumuha po tayo ng mga tamang inahin para ang ending po ay magkaroon tayo ng magandang quality. Ano po? Kami po yung nag-start. Ang tatay ko po kasi nag-isang farm manager. Kaya maliliit pa kami, nakakahawak na kami ng baboy, pinagpapaligo na kami ng baboy ng tatay ko. Grade school pa lang po ako, naging farm manager na ang tatay ko. Bali na-adapt namin yung ginagawa ng tatay ko dahil nagbababoy siya dito sa Mindoro. Ngayon po, ang mga relatives ko naman po, lahat ay nasa farming industry. Kaya ang inyong lingkod, even na nag-abroad, ay tinahak ang pagpa-farming industry dahil nakita po natin sa farming industry napakaganda po ng pagiging maganda po ang hanap buhay sa farming industry. Basta po nasa tama ang ating gagawin at susundin natin ang mga new innovation. Ano po? Kasi yung iba po napapag-iwanan dahil nga yung paniniwala nila ay ayun pa rin. Kailangan po tayo ay scientific na po ngayon puro science na po tayo ang kailangan natin paniwalaan. Biruin nyo, ang broiler ngayon, dati 45 days, ngayon 30 days na lang. Biruin nyo kung gaano po kaganda ang science ngayon. Paano ino-improve ang growth rate ng ating mga hayop na napakabilis na. Ganun din po yan sa ibang hayop. Especially sa mga baboy. Pinapaganda ang karne ng ating mga baboy. Ayun po yung nagkakatalo sa genetics na po. Ano po? Basta abangan nyo po ang ipoproduction natin na partner by next year. Ipapakita natin ang combination ng F1 saka terminal po. Sa ngayon po kasi wala tayong production talaga ng partner dito sa farm dahil nga po tumutok si Bro Farm for the almost 3 years sa breeding lang. 3 years nga ba? 4 years pala. 4 years na po. Tinutukan natin ang breeding para mapagtuunan natin kung ano yung mga adjustment
At kasi may mga adjustment tayo sa farm dahil nasa pinasok natin ang pagiging breeder. O paano sa uulitin ulit mga ka-hog racer, pag may mga tanong, PM nyo lang po si Bro Farm. Sasagutin po natin basta may free time po ang Bro Farm. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ngayong umaga. God bless us all. Good morning, si Adrich. Patapos na po ako. Pagda-live. Ako po ay nagbigay lang ng konting idea sa tamang breeding para sa ating mga hog racer. At ako po ay may gagawin na ulit dahil ang inyong lingkod magti-training na naman po sa ITCPH next year, kaya naghahapit tayo sa ating mga may iwan sa farm. Basta tandaan niyo po, tamang breeding, successful farmer po yan. Pag sinusunod natin tamang breeding sa ating hayupan, ay magiging successful po tayong lahat. Para maging tama ang inyong kita, sa tamang breeding po kayo tumapat. Ano po? Wag po kayo, sa mga gusto naman palang bumili ng big, asahan nyo po, pag sa farm po kasi talaga, medyo mataas ang presyo ng mga farm. Dahil po yan, inalagaan nila ang nilang biik at sinusunod nila ang tamang breeding program. Unlike nabibili yung 2-1, 2-9, hindi ko na po dinidiscriminate yung mga backyard. Kasi po, ingatan po natin kasi ang magpabulugan kung saan-saan. Marami tayong nagbubulugan dito sa Mindoro na magaganda naman po ang lahi. Bakit pipiliin pa natin magpabulugan kung basta-basta lang? Alamin niyo po ang lahi ng bulugan kung gusto niyo gumanda po ang inyong partner. Ano po? O paano sa ulitin at pagbibigay ng advice, ang Bro Farm po ay nagpapasalamat ulit sa inyong lahat. Salamat po.